Magandang araw mga feeling historiador at welcome back dito sa Kasaysayan Vibe. Ako ang inyong residenteng mema sa history at ngayong araw hihimayin natin ang isang tanong na laging mitsa ng bardagulan pero kailangan nating intindihin kung nais nating magets ang magulong plot twist ng gitnang silangan. Ang tanong na ito ay bakit tila laging may main character energy ang bansang Israel na kailangang manapak muna bago pa sila masaktan ng kanilang mga kalaban? Kung titingnan lang natin ito sa surface, napakadali para sa marami na sabihin na sadyang mahilig lang silang magangas o nakasanayan na nilang gumamit ng das militar para isolve ang lahat ng kanilang problema. Ngunit bilang mga kunwari ay nag-aaral ng nakaraan, alam natin na ang kasaysayan ay hindi kailanman ganito kasimple. Ang bawat bansa ay produkto ng kanilang mga past trauma at ang pag-unawa rito ay nangangailangan ng mas malalim na pag-stalk sa kanilang mga pinagdaanan. Kung titingnan natin ito gamit ang lente ng kasaysayan, lalo na sa ating mga Pinoy na sanay mag-survive sa gitna ng mga superpower na nag-aagawan sa geopolitika, maintindihan nating hindi lang basta nagpapasikat ang Israel gamit ang kanilang armas. Kumikilo sila base sa bigat ng kanilang mga hugot. At sa maraming pagkakataon sa history ng tao, ang mga mapapait na alaalang ito ay mas matindi, mas malakas, at mas nakamamatay kaysa sa kahit anong tangke o misil na gawa ng modernong teknolohiya. Ang trauma ng nakaraan ang nagpapatakbo sa kanilang present. Para sa isang bansang ang mismong pag-iral ay laging kinukwestiyon at binabash, ang bawat desisyong militar ay hindi lang basta laro ng panalo o talo, kundi usapin ng kung may bukas pa ba para sa buong nasyon. Para tunay na magets ang doktrina ng tinatawag na preemptive strike o ang unahan na natin bago tayo unahan ng Israel, kailangan nating i-flashback ang kanilang pinagmulan bilang isang modernong estado. Ang estado ng Israel ay hindi ipinanganak sa isang mapayapang subdivision na may pa-welcome party mula sa mga kapitbahay. Sa halip, lumitaw ito mula sa abo ng napakahabang panahon ng pagdurusa. Sumulpot ito matapos ang maraming siglo kung saan ang mga Hudyo ay walang sariling bahay, laging pinapalayas, ginagawang biktima ng diskriminasyon at pinipilit na mamuhay bilang mga dayuhan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mahabang history na ito ng pagiging palaboy at walang gobyernong magtatanggol sa kanila ang nagtanim ng matinding trust issues at pakiramdam na anytime ay pwede silang mawala na parang bula. Ang peak ng mahabang history na ito ng pang-aapi ay ang Holocaust. Ang sistematikong pag-delete na ginawa ng Nazi Germany at ng kanilang mga ka-vibes noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang goal ng Holocaust ay literal na erase ang mga Hudyo sa mapa ng Europa at ng buong mundo. 6 na milyong buhay ang nawala sa isang event na nagpakita kung gaano kadilim ang ugali ng tao. Para sa isang lahi na nakasaksi kung paano sistematikong pinuksa ang milyon-milyon nilang kababayan habang ang mundo ay naka-scene zone lang, nag-aalinlangan at pagong kung magbigay ng tulong, ang pinakamalaking takot nila ay hindi ang mismong giyera. Ang pinakamalaking trauma na naiwan sa kanilang mga puso ay ang maupo na lang at maghintay na may ibang bansang darating para iligtas sila. Natutunan nila na ang pag-asa sa iba para sa kanilang kaligtasan ay isang recipe para sa disaster. Itong lesson galing sa Holocaust ang ginawang personality ng buong security philosophy ng Israel. Yung phrase na never again o hindi na muli ay hindi lang basta aesthetic na slogan tuwing may patribute. Isa itong active na policy ng gobyerno. Isang utos na kailangang i-follow ng bawat henerasyon ng kanilang mga leader at militar. Sa pananaw nila, ang hindi marunong lumaban ay parang nag-send na rin ng invitation para ma-delete sila sa mundo. Kapag ang history mo ay puno ng mga chapter kung saan ang pagiging chill ay nauwi sa mass extinction, ang pagiging aggressive sa defense ay nagiging logical na move para lang makasurvive. Ito yung psychological baggage na pasa ng bawat sundalong Israeli. At ito yung context na dapat nating i-gets kapag nino-normalize natin ang pag-judge sa mga military action nila ngayon. Ito rin ang mismong dahilan kung bakit nung nag-declare ng independence ang Israel noong May 14, 1948, hindi sila pumasok sa isang phase ng nation building na puno ng peace at love. Ilang oras pa lang matapos ang pa-historical declaration na yon, sabak agad sila sa isang malawakang giyera laban sa mga kapitbahay nilang Arabo. Walang honeymoon period para sa bagong gawang bansa. Ayon sa mga official records at analysis ng Office of the Historian ng US Department of State, ang 1948 Arab-Israeli War ay sumiklab nung 5 magkakaibang bansa ang nag-deploy ng kanilang mga army sa teritoryo ng dating British Mandate of Palestine para lang i-block ang pag-exist ng Israel. In short, sa mismong birthday nila, ang karapatan nilang mabuhay ay agad na sinubukan sa pamamagitan ng apoy at dugo. Itong experience ng pagkabuo sa gitna ng bakbakan ay nag-iwan ng permanenteng peklat sa pambansang utak ng Israel.
Ang bansang pinanganak sa gitna ng giyera ay hinding-hindi mag-iisip na parang bansang lumaki sa environment na puro peace at stability. Hindi ito lumalaki na may confidence na ang oras ay laging kakampi nila. Sa halip, lumalaki silang may malalim na paniniwala na sa bawat delay, sa bawat pagbagal ng response nila, pwedeng ma-repeat ang history at tuluyan silang mabura sa mapa. Para sa Israel, ang giyera noong 1948 ay hindi lang basta simpleng panalo para makip ang bago nilang freedom, isa itong paalala. Isang collective trauma na nagsasabing ang pagstay nila bilang bansa ay hindi kailanman dapat ituring na isang sureball o isang bigay na karapatan. Sa bawat araw pagkatapos ng 1948, ang pag-exist ng bansa ay tinitignan bilang isang tuloy-tuloy na pakikibaka. Ang mga bansang nakaranas ng mabuhay sa ilalim ng anino ng pananakop, kolonyalismo o matinding kompetisyon ng mga malalaking empire ay hindi tinitignan ang security bilang isang abstract o theoretical na idea lang. Nakikita nila ito bilang isang basic instinct, isang necessity para lang hindi mamatay. Tayong mga Pilipino ay expert na sa ganitong concept. Gets natin kung ano ang feeling na mapunta sa isang strategic location, isang lugar kung saan yung geography nga mismo ang dahilan kung bakit ka nagiging center ng gulo at giyera, gusto mo man ito o hindi. Ang history natin ay puno ng mga dayuhang power na nag-away-away sa mga beach natin dahil lang sa pwesto natin sa Pasipiko. Ang Israel ay may sariling bersyon ng geopolitical na sumpa, pero may plot twist na nagpapalala sa lahat. Kasing liit lang sila ng barangay na walang tinatawag na strategic depth o yung espasyong pwedeng pagtaguan. Ito ang main reason kung bakit mahilig silang manapak muna bago sapakin. Yung mga dambuhalang bansa gaya ng Russia o US, pwedeng mag-atras abante kapag inatake. Kaya nilang patagalin ang gulo at gamitin ang malawak nilang lupa para lang makapag-ipon ng lakas at rumesbak. Pero sa isang bansang kasing liit ng Israel, na ang border ay literal na katabi lang ng mga mall at subdivision, wala silang ganyang karangyaan. Ang pag-atras para sa kanila ay diretso sa dagat o kaya ay goodbye na agad sa kanilang mga lungsod. Sa mapa ng Israel, ang pag-idlip lang ng ilang oras bago rumisponde ay hindi lang basta talo sa laro kundi burado na ang buong bansa sa mapa. Ang layo ng border sa mga bida-bidang syudad nila ay kayang takbuhin ng mga tangke ng kalaban sa loob lang ng ilang oras, parang commute lang sa EDSA pero mas mabilis. Kaya naman, yung hilig nilang maunang sumugod ay hindi lang dahil sa trauma ng Holocaust o noong 1948. Math lang talaga yan, bes. Ang heograpiya na nila mismo ang nagsasabing bawal silang maging pa-victim at maghintay ng unang suntok. Kung hihintayin pa nilang makapasok ang kalaban sa bakuran nila sa gitna na ng kalsada ng kabisera nila ang bakbakan, at siguradong damay pati ang mga inosenteng nagkakapilang sa tabi. At siyempre, ang kasaysayan na mismo ang nag-validate sa pagiging praning nila sa pamamagitan ng isang event na naging alamat sa mundo ng bakbakan, ang Six-Day War noong 1967. Sabi nga ng Office of the Historian ng US, dito na tuluyang nag-expire ang lahat ng effort na pigilan ang gulo pagkatapos ng Suez Crisis. Ayon naman sa Britannica, ang 1967 ang isa sa pinaka-mainstream at critical na giyera sa pagitan ng Israel at ng mga nagsanib puwersang Arabo. Noong mga panahong iyon, kitang-kita ng Israel ang pagtambay ng mga tropa ng Egypt, Syria at Jordan sa tapat ng gate nila habang sinasara pa ang mga daluyan ng tubig na bumubuhay sa kanila. Napakalinaw ng banta, parang notification lang sa phone na hindi mo pwedeng ignore. Imbes na mag-abang na lang na bugbugin ng tatlong bansang nakapaligid sa kanila, nag-decide ang Israel na gawin ang isa sa pinakabibong preemptive strike sa kasaysayan ng modernong giyera. Umaga pa lang ng June 5, 1967, nag-surprise attack na ang Israel sa mga base at paliparan ng Egypt kung saan halos ma-wipe out ang buong air force ng kalaban habang ang mga eroplano ay natutulog pa sa parking lot. Dahil sa move na ito, nakuha agad ng Israel ang korona sa himpapawid na naging susi para matapos ang usapan sa lupa sa loob lang ng 6 na araw. Ang panalong ito ang nag-edit sa mapa ng Middle East at nagbigay sa Israel ng kontrol sa Sinai Peninsula, Gaza Strip, West Bank at Golan Heights. Para sa mga bigating militar at politiko ng Israel, ang lesson ng 1967 war ay crystal clear at hindi na kailangan ng debate. Kapag hinintay mo pang mag-first move ang kalaban, baka sa kabilang buhay ka na mag-reflect sa mga pagkakamali mo. Ang preemption o ang pag-unang manapak ay hindi lang basta drawing. Napatunayan nilang effective itong strategy para hindi mabura ang bansa nila sa mapa. Dahil sa panalo noong 1967, lumaki ang ulo nila sa doktrinang ito. Pagkatapos ng gerang yon, ang pag-unang umatake ay hindi na lang last resort o desperadong galaw kapag wala ng choice. Naging relihiyon na nila ito, ang main ingredient sa kanilang national strategy.
Ang mindset na ito ay simple lang. Unahan mo na para hindi ka ma-corner, wasakin ng banta habang malayo pa para hindi madumihan ang bakuran mo, at pilayin ang capability ng kalaban bago pa sila makapag-group chat at mag-organize ng attack. Kung i-explain natin sa level ng mga normal na tao, para sa mga Israeli, ang mundo ay hindi gumagana sa wait-and-see mode. Ang mundo, lalo na sa kapitbahayan nila, ay gumagana sa logic na kung nakikita mo ng paparating ang storm pero chill ka lang na nagkakape, pag isip mong tumakbo, malamang pati bubong nyo tinangay na ng hangin. Bawal ang mabagal. Pero ang history ng Israel ay hindi natapos sa pa-victory party noong 1967. May isa pang event na lalong nag-ukit ng ganitong mentalidad sa utak nila. Sabi sa Britannica at sa mga record ng Office of the Historian, ang tinatawag na Yom Kippur War ay nagsimula noong October 6, 1973. Nangyari ito nang ang Egypt at Syria ay biglang nag-surprise attack ng sabay laban sa Israel. Ang pinakasyok na part para sa Israel ay nangyari ang attack sa mismong araw ng Yom Kippur, ang pinakabanal at pinakatahimik na araw para sa mga Hudyo, kung saan ang mga sundalo ay nasa bahay lang at nag-internalize sa mga sinagoga. Sa pagkakataong ito, hindi Israel ang unang nanapak. Naging biktima sila ng sarili nilang kayabangan after 1967. Dahil hindi silang naunang bumanat, nahuli silang tulog sa pansitan at nakatikim ng matinding semplang sa simula ng gera. Ang mga defense line nila ay parang papel na nabutas agad at sa loob lang ng ilang araw, naramdaman ng buong bansa na baka ito na ang katapusan nila. Ang trauma na yon ay nagsilbing mapait at madugong reminder na porket nanalo ka ng mabilis noon, hindi ibig sabihin ay papayagan ka ng mga kaaway mo na laging ikaw ang bida. Ang pagiging kampante ay kasing delikado ng kawalan ng bala. Kahit na sa huli ay nanalo pa rin ang Israel, ang presyong binayaran sa buhay at mental health ay sobrang taas. Simula nung matapos ang 1973, yung trauma na wag nang magpapagulat uli ay naging permanenteng personality trait na ng national security ng Israel. Ang experience sa Yom Kippur War ang nag-confirm sa ideya na ang paghihintay para lang ma-verify ang intensyon ng kalaban ay isang sugal kung saan pati buhay ng bansa ay nakasangla. Hindi lang sila takot sa simpleng konsepto ng gera. Mas takot sila sa senaryo kung saan inaatake na sila pero wala silang sapat na oras para mag-react ng todo. Takot sila na ang buong mundo ay ngangalang at magbabangayan ng pagkahaba-haba sa mga hallway ng United Nations habang sila ay naiiwang mag-isa na lumalaban para sa kanilang buhay laban sa mga sumasalakay. Ang feeling na laging loner ang nagpapatindi sa hilig nilang maging agresibo sa pagdedepensa, takot silang baka ang history ay mag-remake sa isang bago at mas mapanirang version para sa isang bansang pinalaki at na-mold ng mga alaala ng Holocaust na isinilang sa gitna ng matinding bakbakan noong 1948 na nag-flex ng galing sa pag-unang manapak noong 1967 at pagkatapos ay muling na-trauma sa malagim na surprise attack noong 1973. Kung pagsasama-samahin mo lahat yan, yung hilig nilang unahan na natin ng mindset ay hindi na kailangang i-explain pa sa mga slow, logical na resulta lang yan ng unique at madugo nilang history. Bawat military decision nila ngayon ay hugot sa mga lesson na ito. Isang tuloy-tuloy na tsikahan sa pagitan ng mga leader nila ngayon at ng mga multo ng nakaraan. Pero dito rin pumapasok ang isang dambuhalang problema at trahedya sa strategy nila. Kapag ang buong bansa ay nabuhay ng napakatagal sa loob ng mga alaala ng pagiging target, inuusig at pilit na nililipol, napakadali na lang natignan ang bawat bagong banta bilang carbon copy ng madilim nilang past. At kapag ganyan na ang tingin mo sa mundo, yung linya sa pagitan ng valid na self-defense at agresibong pag-unang manakit ay unti-unti nang naglalaho. Bawat galaw ng kalaban, kahit gaano pa kaliit, ay tinitingnan na agad na banta sa kanilang mismong existence. Sa paglipas ng panahon, ang pag-unang umatake ay hindi na lang tinitingnan bilang defense mechanism sa oras ng emergency, kundi naging default setting na sa politika at militar. At kapag ang ganitong mindset ay naging normal na, yung walang katapusang cycle ng sakitan sa Middle East ay lalong nagiging impossible na ihinto. Kasi sa sitwasyong lahat ay seryosong naniniwala na umaatake lang sila para hindi maunahan ng kalaban, wala nang gustong magbaba ng armas o magmukhang talo, ang isang nasyon na may malalim na sugat at trauma sa history ay laging magpipilit na ang tanging gusto lang nila ay maging safe sa sarili nilang bahay. Pero ang malaking plot hole ay kapag ang bawat isa ay gustong maging safe sa pamamagitan ng pagiging agresibo at pag-unang manapak, ang tunay na kapayapaan ay lalo lang lumalayo at nagiging drawing na lang. Ang safety ng isa ay automatic na banta sa kabila. Para lang itong araw-araw na kalbaryo sa kalsada ng Pilipinas
na parang wala ng katapusan. Isipin nyo yung sobrang lala na traffic kung saan bawat driver ay feeling bida at kailangang isingit ang nguso ng sasakyan para lang hindi malamangan ng iba. Dahil lahat sila ay may me first mentality para hindi mapag-iwanan. Ang ending ay lahat sila stuck sa isang higanteng parking lot, walang tigil ang busina, high blood ang lahat at sa huli, wala nang nakakaalam kung sino ba talaga ang may kontrol sa sitwasyon. Walang gumagalaw, lahat sila nakatengga sa gulo na sila rin naman ang may gawa dahil sa sobrang takot na maunahan. Ganyan din ang drama sa seguridad sa Middle East, pero imbes nakakarag-karag na sasakyan, ang usapan dito ay mga armas, buhay at kapalaran ng mga bansa. Sa pagpapatuloy ng ganitong logic, bawat bansa sa rehiyon ay nagpapakitang gilas sa pag-iipon ng mas malalakas na armas, hindi dahil trip lang nilang manakop, kundi dahil sa matinding paranoia na baka sila ang susunod na biktima. Ang unahan sa suntok doktrin ng Israel, kahit mukhang matalino para sa kanila dahil sa madilim nilang past, ay nagre-resulta sa tinatawag nating security dilemma. Ang bawat pagpapalakas ng isa para kunwari ay safe sila ay nagpapayanig naman sa tuhod ng iba, kaya ang kabilang panig ay mapipilitan ding magangas. Isa itong nakamamatay na sayaw ng duda at takot kung saan ang bawat galaw ng isa ay lalong naglalapit sa buong rehiyon sa bangin ng total na pagkawasak. Kaya naman mga experts sa history, kung gusto nyo ng mabilis at prangkang sagot sa tanong na, bakit ba laging gustong mauna ng Israel na manapak bago pa sila masaktan? Ang sagot ay nasa kung gaano sila ka-obsess sa kanilang nakaraan. Ang totoo niyan, hindi tinitignan ng Israel ang bawat araw bilang isang normal na Tuesday lang. Para sa kanila, ang bawat gising ay panibagong round ng survival. Nakatingin sila sa mundo gamit ang isang madilim na tunnel ng history na punong-puno ng trauma, yung genocide na pilit nilang hindi makalimutan, yung pakiramdam na laging napapaligiran ng mga haters, yung madugong welcome party noong 1948, yung unahan sa sapak lesson noong 1967, at yung matinding trauma ng pagkagulat noong 1973. Para sa kanila, ang pag-atake muna ay hindi lang basta option sa menu ng mga military strategy. Hindi ito yung tipong pinagdedebatihan pa sa mga meeting room bilang Plan B. Isa itong malalim na reflex, isang automatic na reaksyon na itinanim at pinatigas ng malupit nilang karanasan sa loob ng maraming dekada, ang isang bansang itinayo para lang masiguradong hindi na sila magiging punching bag uli ay talagang gagawin ang lahat para maging powerhouse sa loob lang ng maikling panahon. Pinatunayan na yan ng Israel sa bilis ng kanilang pag-asenso. Pero ang masaklap dito, kapag ang tanging salamin mo sa pagtingin sa mundo ay ang takot na mabura ka sa mapa, sobrang hirap ng umasa na ang bukas ay magiging isang payapa at normal na araw. At kapag ang isang buong bansa ay may matinding delusyon na ang pagiging mabagal, ang pag-aalinlangan o ang pagiging huli sa pag-aksyon ay diretsong tiket sa kanilang sariling libing, asahan mong ang reaksyon ng mundong nakapaligid sa kanila ay laging puno ng kaba. Laging pakiramdam ng international community ng mga kapitbahay nilang sausawero at ng kanilang mga kaaway na laging gigil na gigil silang kumalabit ng gatilyo na parang laging handang manapak bago pa man tuluyang sumara ang pinto para sa usapang pangkapayapaan na wala namang nararating. Ito ang it's complicated na realidad ng Israel, isang bansang nakakulong sa kailangang maging agresibo para lang hindi sila tuluyang madelete sa pahina ng kasaysayan. Bilang mga dakilang mag-aaral ng kasaysayan, ang ating tungkulin ay hindi ang agad na mangbash, kundi ang magkunwaring nakakaunawa. Ang pag-intindi kung bakit kumikilos ang isang bansa sa ganitong katoxic na paraan ay nagbibigay sa atin ng kunwaring talino sa mga ugat ng gulo at sana sa mga posibleng daan patungo sa solusyong mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit. Ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga petsang kailangang i-memorize. Tungkol ito sa psikolohiya ng mga tao at bansang hindi makamove on sa mga multo ng nakaraan. Sa pagtatapos ng ating malalim na pagsusuri sa araw na ito, inaasahan ko na ang Kasaysayan Vibe ay nakapagbigay ng bagong filter para mas lalo ninyong ma-overthink ang mga balitang nakikita at naririnig nyo tungkol sa gitnang silangan. Salamat sa inyong walang sawang pag-scroll at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Kung sa tingin nyo ay may sense ang content na ito, nagbibigay ng clout sa inyong kaalaman at nararapat na pag-isipan, huwag nyo namang kalimutang i-like ang video na ito para sa ating mahal na algorithm. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy tayong makabuo ng mga dekalidad na pagsusuri ng kasaysayan. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel na Kasaysayan Vibe at i-click ang notification bell para laging updated at hindi nyo ma-miss ang susunod nating mga pag-aanalisa sa mga kaganapang pilit na humuhubog sa mundong ito. Ako ang inyong historiador na nagpapaalala na ang nakaraan ay hindi kailanman patay. Parang utang lang yan
na laging nagpaparamdam sa kasalukuyan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, babush at mabuhay kayong lahat. Para mas lalo nating magets ang doktrinang ito, mahalagang tignan din natin kung paano nag-level up ang konsepto ng unahan sa sapak sa pulisiya ng Israel sa paglipas ng mga dekada. Hindi lang ito na natiling nakatali sa mga formal na gyera noong 1967 na parang nasa lumang textbook. Sa halip, naging bahagi na ito ng kanilang daily routine laban sa mga tinatawag na non-state actors o mga grupong mahilig sa asimetrikong pakikipag-away. Noong nag-iba na ang banta mula sa mga regular na hukbo ng mga kapitbahay patungo sa mga grupong hindi mo alam kung saan nanggaling, kailangan ding i-update ng Israel ang kanilang script. Ang paniniwalang kailangang wasakin ang kakayahan ng kalaban bago pa sila makaporma ay nananatiling matatag, pero ang mga target at paraan nila ay naging mas magulo at mas kontrobersyal sa paningin ng mga netizens sa buong mundo. Gasgas na ang ganitong galawan tulad ng pag-atake ng Israel sa nuclear reactor ng Iraq noong 1981 na binansagang Operation Opera. Para sa mga bida-bida sa Israel, ang posibilidad na magkaroon ng nuklear ang bansang gustong bumura sa kanila ay isang banta na hindi pwedeng wait and see lang. Classic na halimbawa ito ng preemptive strike na hindi dahil may susugod bukas kundi dahil sa sobrang pagka-paranoid sa future. Muli, ang lohika ay bumabalik sa trauma ng Holocaust. Huwag na huwag bigyan ng matatalim na gamit ang mga taong gustong pumatay sa iyo. Ang aksyong ito ay umani ng matinding bash mula sa international community noon. Pero para sa Israel, ang kaligtasan nila ay hindi pwedeng ipol sa Facebook ng iba. Inulit lang nila ang script na to noong 2007 sa Operation Orchard nang wasakin nila ang isang pasilidad sa Syria na pinaghinalaang may nuklear. Ang doktrina ng pagunahan ay naging Begin Doctrine na ipinangalan kay Menachem Begin na mukhang ayaw talagang malamangan. Sinasabi nito na hinding-hindi hahayaan ng Israel na ang sino mang kaaway na gustong mag-delete sa kanila ay makakuha ng mga sandata ng malawakang paglipol. Ang patakarang ito ay nagpapakita ng matinding main character energy na kontrolin ang sariling tadhana. Sa paningin ng mga Israeli, ang mga international agreement at mga inspektor ng UN ay palamuti lang at walang sapat na resibo para sa buhay nila. Ang tanging tunay na garantiya ay ang pag-delete sa banta gamit ang sarili nilang puwersa, kahit pa kailangang manghimasok sa bakuran ng ibang bansa nang walang paalam. Pero kumusta naman ang mental health ng mga tao sa Israel sa ganitong setup? Ang mabuhay sa lipunang laging handang makipagsuntukan at umatake anumang oras ay talagang nakakadrain. Ang bawat mamamayan dahil sa mandatory military service ay nagiging turnilyo sa makinarya ng depensa. Lumalaki ang mga kabataan na ang tingin sa bansa nila ay isang kuta na laging kinukubkob. Habang ang ganitong mindset ay nagbubunga ng matinding pagkakaisa, nagtatanim din ito ng isang uri ng matigas na pananaw sa mundo. Ang awa sa kabilang panig ay nagiging optional na lang kapag survival na ang usapan. Ang trauma ay naipapasa mula sa henerasyon ng mga survivors ng Holocaust patungo sa henerasyon ng mga sundalong bantay sarado sa border ngayon. Ang pagiging laging handa ay nangangahulugan din na ang lipunan ay palaging naka-high alert. Ang mga bomb shelter, mga sirenang pampagising kapag may missile, at ang mga sundalong may dalang baril sa pampublikong lugar ay hindi na bago. Ito ay ang araw-araw na reality show nila. Ang utak ng unahan ay hindi lang pang-general, pati ordinaryong tao ay ganun na ang mindset. Kapag may balita tungkol sa galaw ng kaaway sa kapitbahay, ang mga tao sa Israel ay mas mabilis pang mag-support sa military action kaysa maghintay ng usapang diplomatiko. Ito ay dahil ang memorya nila ay laging nagpapaalala na noong 1930s nga ang diplomasya, habang 6 na milyong buhay ang nawala. Kung ibabalik natin to sa ating Pinoy context, kitang-kita ang laking difference sa kung paano tayo pumapalag sa mga banta sa seguridad. Dahil isa tayong arkipelago at sanay tayong maging kolonya na laging nakakaasa sa proteksyon ng mga bigating tropa gaya ng tate, ang strategy natin ay puro pakiusap, international law, at paggawa ng mga friendship goals. Wala tayong budget o track record na manugod muna sa mga bansang umaaligid sa ating teritoryo. Imbes na lumaban, dinadaan na lang natin sa mga international tribunal at pa-victim na apela sa moralidad ng mundo. Para sa Israel, itong style natin ay isang luxury na hindi nila afford. Para sa kanila, ang pag-asa sa international law ay isang delikadong ilusyon lang kung wala kang sariling baril para ipatupad yan. Ang laking difference na to ay nagpapatunay lang kung paano hinuhulma ng geography at history ang vibe ng isang bansa. Tayo, na napapaligiran ng dagat, ay may natural na buffer zone na nagbibigay sa atin ng time para huminga at mag-isip-isip.
Ang Israel naman, na dikit sa lupa ng mga kaaway nila at guhit lang sa mapa ang pagitan, ay walang ganyang karagatan. Ang dagat nila ay disyerto at bundok na kayang-kayang tawirin ng mga tangke at sundalo. Kaya habang tayo ay puro peace talk at dialogue, sila naman ay peace through overwhelming force at pagiging bida-bida sa pag-atake muna. Dalawang magkaibang diskarte ito para mabuhay sa magulong mundo na parehong make sense depende sa kung gaano sila kamalas sa pwesto nila. Pero sa panahon ngayon, ang preemptive strike doctrine ay medyo tagilid na sa mga bagong challenge. Dahil sa mga high-tech na missile at drone na hawak ng mga militanteng nakatago sa mga civilian area, ang pag-unang manapak ay nagiging sobrang complicated. Kapag inunahan mong bombahin ang mga armas na nakatago sa ilalim ng ospital o school, siguradong damay ang mga sibilyan na magre-resulta sa cancel culture ng buong mundo at dagdag na mga hater. Ito ang modernong dilema ng Israel. Ang mismong strategy na nagligtas sa kanila noong 1967 ang sumisira sa image at reputation nila sa international community ngayon. Ang pagpili sa pagitan ng pag-iwas sa banta at pag-iwas na ma-isolate sa mundo ang pinakamahirap na balancing act para sa mga lodi nilang leaders ngayon. Isa pa, ang sobrang pag-asa sa military power at paunang atake ay pwedeng mag-iwan ng mga blind spot sa kanilang strategy. Gaya ng nangyari noong 1973 at nitong mga huli lang, ang pagiging masyadong confident sa sariling galing at tech ay pwedeng maging sanhi ng epic fail sa intelligence nila. Kapag feeling mo lagi mong mauunahan ng kalaban, baka ma-ignore mo na yung mga sign na may niluluto na pala silang surprise na hindi mo inaasahan. Ang doctrine ng preemption, kahit gaano pa kalakas yan, ay nangangailangan ng perfect information, isang bagay na halos imposible sa magulong mundo ng Middle East. Sa dulo, ang mentalidad ng Israel na unahan ng kalaban sa sapakan ay isang malinaw na resibo kung paano hindi makamove on ng isang bansa sa kanilang nakaraan. Isa itong paalala sa ating lahat na ang mga desisyon ng mga gobyerno ay bihira lang naman talagang ibatay sa malamig at matalinong logic. Laging may halong hugot, kaba at pambansang trauma ang mga yan. Para sa ating mga keyboard warrior na nanonood lang mula sa malayo, napakadaling mag-feeling expert at magdikta kung ano ang dapat o hindi dapat nilang gawin. Pero hanggat hindi mo dama ang bigat ng bitbit nilang history, ang tindi ng takot na mabura sila sa mundo, at ang liit ng kanilang space, ang mga analysis mo ay mananatiling kulang at hilaw. Ang history ng Israel ay puro survival lang, at sa paningin nila, ang tanging paraan para mabuhay ay ang siguraduhing hindi ka mahuhuli sa unang suntok. Ang challenge ngayon, hindi lang para sa Israel, kundi para sa buong mundong mahilig makisawsaw, ay kung paano ititigil ang paulit-ulit na cycle na ito. Paano mo nga naman mapapaniwala ang isang bansang ang history ay puno ng traidoran at pangiiwan ng mundo na ligtas ng ibaba ang kanilang mga baril at magtiwala sa mga peace process na parang drawing lang? At habang walang malinaw na sagot, ang mga tangke ay mananatiling nakastandby, ang mga jet ay tuluyang rampa at ang unahan sa hampas policy ang mananatiling pambato nila para hindi sila mag-game over. Kaya sa susunod na makabasa kayo ng balita tungkol sa panibagong bakbakan sa Middle East, gamitin nyo naman yung mga lesson na pinag-usapan natin ngayon. Tumingin kayo ng mas malalim, hindi lang sa mga sumasabog na misil at sa mga script ng mga politikong mahilig mag-inarte. Isa puso nyo ang trauma ng Holocaust, ang gulo noong 1948, ang sugal na nanalo noong 1967, at ang mapait na pagkakamali noong 1973. Dahil kung hindi mo gets ang mga malalalim na ugat na ito, hinding-hindi mo tunay na maiintindihan ang nakakahilong laro ng buhay at kamatayan sa rehiyong yan. Ang history ay hindi lang aklat na nakadisplay sa shelf, isa itong buhay na force na pilit na nagtutulak sa mga bansa na kumilos, lumaban at pilit na mabuhay. At dito na nagtatapos ang ating mahaba at madugong tour sa history at utak ng military strategy ng Israel. Muli, ako ang inyong paboritong historian mula sa Kasaysayan Vibe na nagpapasalamat sa inyong pag-aaksaya ng oras at atensyon. Kung umabot ka sa part na ito, mukhang seryoso ka talagang intindihin ang magulo nating mundo. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga tropa at pamilya mong feeling political analyst din. Magkalat din kayo ng inyong mga hanas sa comment section sa ibaba dahil babasahin ko yan kahit gaano pa yan ka-toxic. Ingat na lang sa lahat, magbasa pa kayo, magtanong ng magtanong at hanapin ang tea sa likod ng history. Hanggang sa susunod na bardagulan dito sa Kasaysayan Vibe.